Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Tayo ho, nakatutok ho sa lahat ng mga galawan ng campaign period ng mga lahat ng mga kandidato, either sa Kiko Bam, and then sa Alyansang Bagong Pilipinas, and then sa PDP ho, mga ka-action, mga kakamping. So ito naman po, gusto ko lang po na i-share sa inyo ang kaganapan ng ating pambato na si Bam Aquino, na kung saan nagbisita po ito siya sa city ng Malaybalay City, Bukidnon ho, mga ka-action, mga kakamping. At ito nga po, welcome din po siya para hindi na ho tayo magtagal. Panoorin na po natin ang kanyang kaganapan sa Malaybalay City, Bukidnon, mga ka-action, mga kakamping. Ang kampyon ng mga kabataan, ang ama ng libreng kolehiyo at nagsusulong ng siguradong trabaho sa Senado. Ladies and gentlemen, let's all welcome Senator Bam Aquino. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Malaybalay. Siyempre po, unahin po natin ang ating minamahal na Mayor. Mga kaibigan, gusto ko pong bigyan ng tamang pagpupugay. Mayor Warren Pabillaran. Galing lang po kami kay Bishop kanina. Siya po yung aming pruweba kasi nandun po siya kanina. At sinabi po sa akin ni Bishop, Senator Bam, si Mayor Warren, isa talaga yan sa matinong mayor dito sa totoo po yan. Dalawang mayor po yung binanggit niya. Si Mayor Warren po yung pinakaunang. Sabi niya, gustuhan mo yan si Mayor Warren kasi kami din yung mayor. Kasama rin po natin si Vice Mayor Estelito Mariabe, sir. And our councilors. Salamat kay Councilor Brian. Thank you, Councilor Brian Flores, Councilor Nico Aldiguer, Councilor Melchor Maramara, Councilor Zoltan Dinlayan, Councilor Kathleen Pagaling, Councilor Cromwell Dinlayan, Councilor Erwin Damasco, Councilor Christopher Soya, Councilor Alan Ryan Legaspi, Councilor Renato Sumbongan, SK Christopher Portola. Palakpakan naman po natin ang konseho natin. Unang-una po sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Mayor at sa lahat ng mga nagbubuo ng Malaybalay LGU. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Ako po si Senator Bam. Last time po ako senador, medyo matagal-tagal. 2019. So, 2013 to 2019, yun po yung una namin termino sa Senado. At doon po, ang binigyan po namin ng pansin, yung kahalagahan po ng edukasyon. Dito sa Malaybalay, isa rin po yan sa mga priority po ninyo. Nung panahon po yun, nung 17th Congress, nakuha ko po yung chairmanship ng edukasyon. Doon po natin na isulong ang batas para sa libreng kolehiyo. By the time po na naisulong po natin yun, 30 years na pong pinagalaban ang batas na yun. Student leader pa lang po ako. Pinagalaban na po yun. Pero nung panahon po yun, kaisa, yung mga senador, kongresista, yung ating mga state university, kahit po yung mga private school, nagkaisa po kami at nabuo po yung batas para sa kolehiyo. Napirmahan ni President Duterte by 2017, and for the past 7 years, proud po kong sabihin, libre na po ang kolehiyo dito po sa Pilipinas. Dito po sa Bukidnon, meron tayong CMU at Bukidnon State University. Diyan po, libre na ang kolehiyo para po sa mga kabataan po natin. Sinulong po namin yan dahil nung kami po'y nagko-consultation sa lahat ng iba't ibang mga syudad sa Pilipinas, ang lagi pong binabanggit sa amin, Senator Bam, pangarap namin ng aming pamilya, sana kahit isa sa mga anak namin makaganap.
paulit-ulit, Senator Bam, kami nag-iibang bansa para lang makagraduate yung anak namin. Senator Bam, kahit kami ng kayod para lang makagraduate yung anak namin. Kahit kami mga estudyante. Senator Bam, dalawa ang aming trabaho. Ang rami naming racket, ang rami naming mga pinagkakaabalahan para lang meron kaming pondo pag-graduate. Kaya nung panahon po yun, nung naisulong na po yan, alam ko po na isa yung malaking reforma. Ito po, sa Senado, Kongreso, this year, no, sa national budget, unfortunately, buwaba po yung pondo para sa libreng kolehiyo. Na-slash ng 3 bilyon. Kaya mahalaga po talaga na merong papantay, merong nakatutok sa budget na ito, masigurado natin na ang mga kabataang nais makapagtapos, may suporta, may tulong at walang dapat mahadlang sa kanilang pagtatapos at pagkaroon ng nais po. Yung batas po para sa libreng kolehiyo, meron po yung tulong sa ating state university, meron po yung scholarship sa mga private university at meron din po yung pabakit para sa pang-araw-araw na gastos ng mga estudyante. Kumbaga po, comprehensive talaga. Lahat ng kailangan ng isang estudyante para makapag-graduate nandoon po sa batas. Pero alam po natin, hindi lahat ng batas pare-parehas ang implementation. Alam po natin, kahit makagawa ka ng batas, kung wala namang pondo, baliwala. Kaya mahalaga po na tuloy-tuloy ang pondo nito, tuloy-tuloy yung pagtaas ng pondo nito, at masigurado talaga natin lahat ng kailangan ay maibigay natin kung mga kapagtapos. Yung nais din po namin itikit sa libreng kolehiyo, yung tinatawag po namin sigurado na para po sa atin ang tawag dyan, jobs mismatch, no? Alam natin kung ano yan sa ating bansa. Pero pag sinabi namin sigurado yung trabaho, ibig po sabihin nun, gusto namin i-link yung mga iba't ibang eskwelahan, iba't ibang kurso, kasama na yung grade 11, grade 12, doon po sa mga posibleng trabaho, doon po mismo sa lugar kung saan yung eskwelahan. Kayo na po sa Cagayan de Oro, kasama yung USTP, pinag-usapan po namin kung paano sila, ilang buwan pa bago makahanap ng trabaho. At importante talaga na naka-integrate yung pag-e-empleyo at pag-aaral para yung pagkakaroon ng trabaho, mas maganda po yung proseso. Ito po yung mga nais po namin gawin pag nakabalik na po kami sa Senado. Alam ko po dito sa Malaybalay, mahalaga ang edukasyon, mahalaga na may pondo at may income yung ating mga mamamayan po dito. Kaya sana po mga kaibigan, samahan niyo po ako dito po sa hangarin natin makabalik doon po sa Senado. Kami naman po, nung time po namin sa Senado, malinaw na malinaw po yung aming mga gusto gawin. Kung ano ang pinakamahalaga sa taong bayan. Kung ano ang pangarap ng pamilyang Pilipino. Kung ano yung kailangan ng ating mamamayan para magkaroon ng patas na laban. Yun po yung mga pagkakas talaga ni Senator. Sa totoo lang po, meron ngayon mga tulong sa mga maliliit na negosyante kasi ang maliit na negosyante ang pinakatulong sa bayan sa pamilya. Kaya ito yung tinulungan namin. Yung mga estudyante, napakarami po, gustong kumayon. Handa namang magtyaga, handa naman po magpursige, pero kulang ng pang-tuition. Kaya yun po yung binigyan namin ng pansin. Kami po, sa aming opisina, ganun po kami sa pananaw namin sa mga issue ng bayan. Maraming issue, maraming nagdadaanan ng mga kababayan. Yung trabaho po ng gobyerno, tulungan natin yung kababayan natin. Sometimes po, yung tulong na yan ay siya kasi talagang nangangailangan pero mas maganda. Yung tulong po natin, kaya po ng mga mamamayan. Yan naman po yung pinakahangarin. Kaya naisip po namin na magandang bigyan ng pansin yung sigurado. Tulong sa pag-aaral at pagkakaroon po ng sigurado trabaho. Yan naman po, yung trabaho rin po namin sa Senado at handa namin trabaho muli para po sa inyong mga. Si Governor po, naging namin kanina, pinag-usapan po namin yung kanyang pagsulong ng kape dito po sa probinsya ng Bukidnon. Very good po tayo sa kanya na tulong. Kay Mayor po, mamaya, pag-usapan natin pwede natin. Alam ko naman po na si Senator Zubiri nandito bilang Senator ng Bukidnon. Pero nung time nito po sa Senate, tatlo po kami na merong mga roots sa Mindanao. Si Senator Zubiri, si Senator Pimentel, tsaka ako po, dahil yung nanay ko po ay Ubod Davao. So nung panahon yun, bago po dumating yung ibang mga senador mula po sa Davao, eh pag sinabi yung senador from Mindanao, kasama po doon.
sa mga pwedeng magawa, pwedeng maitulong dito po sa video. Ito naman po para muli. Nag-loading. So nag-loading mga ka-action, no? So ayan po ha, nag-loading ho ang ano. Ayan. So yan po ang ganap doon sa Malaybalay City, Bukidnon ni Senator Bam Aquino, no? Ang ating future senator soon, no? So ayan po ha, narinig nyo po at una sa lahat, pagpasensyaan nyo na po, inuubo ho tayo at mahina po ang audio dyan mismo sa video na yan. Kaya dyan po ang pasensyaan nyo na po, no? So, ito po mga ka-action bilang isa ding magulang, no? At sa mga magulang din na nakikinig at nanonood sa ating programa, napakaganda po na maibalik si Senator Bam Aquino at si Senator Kiko Pangilinan. Dahil nga po, totoo naman po ang sinabi niya, kahit na isabatas na ang nasabing libreng kolehiyo at marami na ang nakagraduate at nag-aaral pa sa nasabing batas na yan, kaya tama lang po na makabalik si Senator Bam Aquino para talaga matutukan ang nasabing budget ng kanyang naisabatas na libreng kolehiyo. Di ba? Napakaganda po dahil naging senador po siya is nakagawa na po siya ng maganda para sa atin na mga may mga anak na gusto nating mapagtapos sa pag-aaral. Malay natin, malay nyo, isa kayo sa magiging mga anak nyo, isa sa magiging beneficiary ng nasabing programa. Napakaganda po. At hindi lang po yan ang gagawin ni Senator Bam Aquino at ni Senator Kiko Pangilinan at ang iba pa nating mga pambato. Marami po silang gagawin para sa bayan. Ito po ang mga kailangan nating maibalik sa kanilang serbisyo bilang isang senator. So yun lang ho mga ka-action, no? I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat din pala sa mga mayor o sa gobernador ng Malaybalay City, Bukidnon at sa mga nag-attend sa nasabing pagtanggap nyo kay Senate Bam Aquino. Ayan po, no? Sa mga magulang na katulad ko, kailangan po natin na may isang senador na Bam Aquino dahil napakaganda po ng kanyang naisabatas at marami po ang natulungan. Malay po natin, balang araw, isa din po sa mga anak natin ang magiging beneficiary ng kanyang programa. At marami pa po gagawin sila para sa bayan, para sa mga Pilipino. Yan lang po. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Sila Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.